po ang tagapagsalita ng NCRPO. Good morning po, Major Asilo. Si Zander po ito ng DZXL News. Good morning po, Sir Sander. Opo. Ma'am, as of this morning o kung ang datos po ninyo ay kahapon pa, ilan ho yung ating mga na-apprehend o kaya po ay mga pinauwi ng mga kababayan po natin dahil po dun sa utos po ng ating DILG na i-apprehend po yung mga nakahubad, yung mga nagiinuman sa kalsada? Sa ating pong pagpapatupad ng ating mga local ordinances, simula po nung, bali ang data po natin is yung for April 6, Ayan, meron po tayong 12,113 po na mga total ng violators po natin sa buong Metro Manila. 12,000 na po. Yes po. Pag ganun, ma'am, anong kaparusahan nila? Pauwiin lang o meron hubang ticket? Ang data po natin is meron po tayong nasa mahigit 2,000, nasa 2,500 po yung ating na-fine. Meron po tayong mga na-charge at meron din naman po tayong mga winarningan or yung pong mga inirelease natin. Karamihan po sa mga na-release natin dito is yung mga nag-violate po syempre ng curfew since after po silang mabagansya, madala natin sa presinto, susunduin po sila ng kanilang mga guardians or ng mga parents matapos po ang gagawin na briefing sa kanila po anong magiging kung sila po ba ay for community service or sila po ba ay papabayaan na pong umuwi kasama ng kanilang mga magulang. Maganda po yung nabanggit ninyo na community service kasi nga since hindi naman natin pwedeng ikulong yung mga bata at kumbaga wala rin naman hong krimen na naganap, makatulong man lang ho sila dun sa kanilang komunidad. Tama po, magamit po yung kanilang pagiging pasaway pero yun nga lang po, hindi po yung mga minors po natin ang magko-community service. Yun pong kanilang mga guardian, yung pong kanilang mga magulang na mga responsable po sa kanilang kumbaga yung pag-loiter po nila sa kalsada ng 10 oras ng gabi. Opo, magandang punto rin ho yung nabanggit ninyo kanina na city ordinances, local ordinances. Kasi po, kailangan ho ng national law para po ito'y ipatupad sa buong bansa. Pero meron ho kayong pinanghahawakan na local law na siya hong nagiging batayan ng inyo pong mga operasyon. Yes po, meron po tayong iba't ibang ordinansa dito sa ating 16 na cities at isang munisipyo po dito sa Metro Manila. So ito pong mga ito ay ini-implement natin ng mas mahigpit sa ngayon dahil na rin po dun sa direktiba sa atin para po hindi lang naman po makita yung ating mga kapulisan kundi maramdaman din po ng ating mga kababayan yung assurance po na sila po ay safe. Opo, meron din ho bang, kasama rin ho ba sa mga ordinansa yung hindi ho pagsusuot ng pang-itaas? Yes po, kasama po yung yung tinatawag nating half naked or yung mga pagala-gala po natin na wala pong suot na t-shirt, yung parang siga po sa kalye natin na mga wala pong mga pansuot na pang-itaas. Opo, pero we know naman po na ang ating mga pulis po ay alam naman ho nila kung halimbawa construction worker na nagpapahinga lamang, yung mga ganun ho, huhulihin din ho ba yung mga ganun? Hindi po, alam naman po natin kung halimbawa po na malapit siya sa construction site, nagpapahinga lang at kaya naman po nilang, pwede naman po sila mag-explain. Kasi ang mga hinuhuli po natin is yung mga talaga pong naglalakad sa kalsada na parang nagpapagala-gala na namamasyal pa na parang mga walang pang-itaas. Opo. Anong oras ho yung curfew ng mga kabataan, karamihan po sa mga cities natin? Ang usual curfew po natin ay nagsisimula ng 10 a.m. hanggang 10 p.m. po hanggang meron po tayo nag-i-implement ng 4 a.m. meron din naman pong 5 a.m. Kumbaga po depende sa lungsod po nila. Paano halimbawa kung yung minor po ay galing ng paaralan, ng event o kaya po ay baka nagtatrabaho na? Kung nagtatrabaho naman na po siya, maaari naman po siyang magpakita ng ID na siya po ay nanggaling halimbawa kung call center man po yan at kung halimbawa po naman estudyante na kagagaling po niya ng school, maaari din naman po siyang, kumbaga isasama pa rin po sila sa station kasi yung mga magulang pa rin po or yung guardian pa rin po ang kailangang sumundo sa kanila. Wala naman po kasing magiging problema siguro sa kanila kung sila iimbitahan, isasama sa presinto or sa station para po sunduin sila ng kanilang mga magulang para na rin po makapag-explain na sila po ay galing sa school or galing po sa kanilang mga
kung saan man po yung kanilang business sa labas. Opo, may mga text ho kasi dito kaming natatanggap at actually po mga post po sa social media kahapon na anti-poor daw po itong kautusan ng DILG. Kasi ang nakikita ho natin sa mga balita, sa mga video, ang tinutungo ho natin, ang target, yung mga halimbawa po ay informal settler families, hindi raw ho dun sa mga party, alam niyo po yun, yung mga BGC, yung mga Makati, na marami hong mga party-party, may mga minor din daw naman doon. Hindi naman po anti-poor yung ating implementation ng mga local ordinances. Ito pong ating mga lokal na ordinansa, ang layunin po nito ay mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa buong community po. Kasama po ang sabihin na natin na mahirap at yung mga medyo nakakaangat. Halimbawa po, ang mga batas po na pagbabawal ng illegal parking or ingay po sa gabi ay para po sa lahat. Hindi po ito nakatuon sa mga mahihirap, kundi sa pagpapabuti po ng kalidad ng buhay ng bawat isa. Halimbawa naman po, i-compare natin, sasabihin nila na kaya nila sinasabing anti-poor is dahil sa mga medyo mga liblip, yung mga may mga informal settlers tayo nagkakandak ng ating mga operation. Yun po kasi mga nasa gated communities or yung mga subdivision po, ay meron po naman silang mga homeowners association na may mga sarili po silang mga rules and regulations na kung halimbawa po na mag-ingay po sila is nandyan po yung kanilang may mga security guard. At nandyan din naman po ang ating barangay at ating kapulisan kung sakali po na kailangan nila ng ng police assistance kung sakali man po na hindi madala ng HOA nila yung kanilang mga residente na medyo maiingay. Opo, at ngayon nga po nakakaranas tayo ng krisis sa gasolina, sa diesel. Ano ho ang ginagawa ng PNP, ng National Capital Region Police Office para ho kahit papaano maiwasan po yung mga hoarding, yung mga profiteering? Regarding naman po dun sa ating nararanasan ngayon na krisis po sa petrolyo, yung ating pong monitoring at pakikipag-coordinate lalo po sa mga gasolinahan, nagbabantay po hindi lamang naman po ang PNP kundi yung iba't ibang ahensya. So may kung halimbawa po may mga reports kaming nare-receive, binavalidate po natin yan at kung halimbawa man po na ito ay totoo, ipinapasa na po natin yan dun sa kaukulang ahensya. Dahil po tayo naman sa PNP ay magbabantay lang, magmo-monitor at ang huling say po regarding dyan sa petrolyo ay meron po tayong ibang ahensya na nakatutok. Opo, at ngayon po karamihan po o yung ilan sa ating mga agency, mga eskwelahan at mga private company naka-work from home setup, ano ho yung ating ambag po no para po sa police visibility, para ho rin maging payapa po yung ating mga komunidad dito po sa Metro Manila? Kung yung pong nasa mga private sector ay nag-work from home at kami naman po sa PNP, ang ginagawa po natin is mas minamaximize naman po natin yung ating police visibility Kabaliktaran. through mobile patrolling naman. Yes po, kasi po alam po natin na mas marami yung nasa mga tahanan natin. So kahit papano mo po, yung ating mga pulis ay sa halip na sa mga schools natin or doon sa mga work areas nila natin ibinubuhos, yung mga pulis po natin is nasa community po ngayon kung saan po natin nakikita na mas magko-converge po yung ating mga kababayan. More on police visibility sa foot patrolling po ay police presence po through ating mga foot patrollers. So, mas marami po ngayon tayo makikita na naglalakad nating kapulisan, na nagpapatrolya at syempre yun naman po ang mga mobiles natin is ginagamit natin in case of emergency na may mga kailangan tayong i-assist na medyo nasa mas malayong lugar po. Opo. Major Hazel Asilo, maraming salamat po. Ako actually po, I can testify na dito ho sa San Juan, dun ho sa mga dinadaanan ko po na papasok at pauwi galing po sa opisina, parang nadagdagan nga po yung mga checkpoint at mas marami pong mga pulis yung mga nasa lansangan po ngayon. Yes po, bilang direktiba na rin po sa sinabi ng ating pagsunod sa direktiba ng ating Pangulo at ng ating Chief PNP at syempre ng ating SILG na dapat ay nararamdaman po ng ating mga kababayan ng ating mga kapulisan. Ayun, opo, very good. Opo, Police Major Hazel Asilo, ma'am, maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat po, good morning. Good morning po and mabuhay po ang NCRPO!